Kaya gusto kong i-share sa inyo yung tungkol sa aking health journey na bakit nga ba ako under maintenance ngayon. Hindi pa ako senior citizen ha. Kung ano yung age ko, syempre secret. Ayun. Bakit under maintenance ako? Tapos, bakit ako pina-undergo ng blood test, ECG, at 2D echo? Magkano yung nagastos ko, ganyan. Mabuhay! My name is Rinig Saginsin and welcome to my channel. Ngayon po ay August 30 at actually sa kasalukuyan habang ako ay gagawa ng vlog ngayon, ako ay nakabota dahil sa high tide po sa amin dito sa lugar namin. At ito po, ayan, ako po ay nakabota at ayan po. Baha na po dito sa loob ng bahay namin, sinarado ko lang yung pinto kasi umaandar yung water pump gagawa po ako ng vlog ngayon. Baka marinig po sa background yung ingay ng water pump. Today ay gusto ko lang i-share sa inyo ang aking health journey. Kasi nga ayun, may time na nagugulat na lang ako. Biglang may nagpi-PM sa akin. Tapos sinatanong kong magkano yung 2D echo na pinagawa ko. Sana ko nagpa-2D echo, magkano yung binayad ko, ganyan. So ako naman, na-shock ako kasi hindi ko pa naman ito ginagawa ng vlog, tapos paano nila nalalaman, ganyan. Tapos siguro yon nung pinost ko kasi yung tungkol sa aking 2D echo, nakatag doon yung clinic ng pinuntahan ko. Kaya siguro nalalaman ng ibang nagtatanong sa akin. Kaya gusto kong i-share sa inyo yung tungkol sa aking health journey na bakit nga ba ako under maintenance ngayon. Hindi pa ako senior citizen ha. Kung ano yung age ko, syempre secret. Ayun. Bakit under maintenance ako? Tapos, bakit ako pina-undergo ng blood test, ECG, at 2D echo? Magkano yung nagastos ko, ganyan. So, ayun, i-discuss ko sa inyo. Bali kasi, meron ako naramdaman na kakaiba. Natatandaan ko last year pa, pero dinededma ko lang kasi kaya ko pa. Noong time kasi na yon, nararamdaman ko na nagpapalpitate ako. Alam niyo yung feeling na ang lakas ng kabog ng dibdib mo, kahit wala ka namang ginagawa. Halimbawa, eto, nakaupo ako, may time na as in kumakabog yung dibdib ko, yung puso ko, yung to the point na, alam niyo yung kabog ng puso ko is hindi ganun yung bugbog, hindi parang, may nagsusuntukang bigla sa dibdib ko. Ganun yung pakiramdam ko. Tapos hanggang sa tinitiis ko lang yun. Kasi sabi ko baka wala ito, ganyan. Kasi sa totoo lang po, bukod sa mga hindi nakakaalam, meron kasi akong scoliosis. And then at the same time, meron din akong Marfan syndrome. Ano po yung Marfan syndrome? Ito po yung meron akong extra heartbeat. Tapos nalaman lang na meron akong Marfan syndrome kasi kami ng kapatid kong babae, nung ate ko, pareho kami may scoliosis. Ang kakaiba naman sa akin, napansin ng doktor ko, ayan, mahaba ang aking daliri. Sa aking kamay, at saka sa paa ko, mahaba yung mga daliri ko. And then, ayun, ang ginawa sa akin, nung time, sa pagkakatanda ko, high school pa ako noon nung nalaman namin na may scoliosis pala kami. So, ayun, pina-undergo ako ng ECG at ng 2D echo, and then MRI. At dahil nga sa meron akong Marfan syndrome, yun din yung nagkakos kung bakit mas madaling mag-progress or mas madaling lumala ang aking scoliosis. So, yun naman ang nakakalungkot. Kaya yun, nung nararamdaman ko nga na parang ang lakas ng kabog ng puso ko, inisip ko na baka related sa aking Marfan syndrome. Tapos ayun nga din, tinitiis ko lang, ganyan, kasi ayokong magpa-check up sa doktor, ganyan. And then, hanggang sa nitong March 23, 24, lumalala na yung pakiramdam ko kasi dumating ako sa point na pagdating ng gabi, hindi na ako makatulog. Hindi dahil sa hindi ako inaantok, actually, inaantok na ako. Kaya lang, ang problema ko, yun nga, parang may nagsusuntukan sa aking dibdib. Yung asintagang, alam niyo, may gumaganon. Yung tipong para bang, kunyari nakahiga ako, yung tipong kaya niyang iangat yung dibdib ko sa sobrang lakas ng kabog ng puso ko, ganon. So, ayun, hanggang sa
doon na ako nag-decide na magpa-check up. Para bang feeling ko anytime aatakihin ako sa puso or what, hindi ko kasi maintindihan. So, ayun, pagdating ng March 25, Saturday yon. So, ang ginawa ko ay nagpunta ako sa clinic ni Dr. Salamat, which is malapit lang dito sa amin. Tapos, yung assistant nun ay aking best friend na si Jane De Jesus. So, ayun. And then, nung nandun na ako sa clinic, so, ang unang ginawa sa akin ay kinuhanan ako ng BP. At ito yon. 149. Ano yun? 149/106. Normal? Abnormal? Mataas. Oh my God. Ano ba yung normal dapat? At yun nga nakakagulat na ang aking BP ay 149/106. What? Noong time na yun, hindi ko pa alam na kung ano yung normal na BP. Nung nagkakausap na kami ng doktor ko, dun ko lang nalaman na ang normal BP ay 120/70. Actually, dati daw 120/80. Pero mas acceptable na talaga ngayon na ang BP dapat ay 120/70. Ang taas pala ng BP ko, kaya pala grabe ang aking palpitation. Likod ka muna. Wala kang thyroid? Wala po. Thyroid problem? Scoliosis. Norton syndrome. Hindi kang malalim. Sige. Okay, normal na hinga lang nga. Natural na lang ngayon. Ang mabilis. Ang tawag doon is tachycardia. Increased heart rate. Sabi nga ng doktor sa akin, ang aking BP ay pwede nang i-level from between stage 2 to 3 or between grade 2 and grade 3. Ganun kataas ang aking BP. And kung hindi pa ako nagpa-check up sa doktor, malamang baka na-stroke na ako or baka inatake na ako sa puso or baka this time wala na ako ngayon. At ayun, baka matuwa yung mga bashers ko. And then ayun, in-advise ako ni Dr. Salamat na magpa-hypertensive workup ako. Ano ibig sabihin nito? Kailangan mag-undergo ako ng blood chemistry, ECG, at X-ray. So ayun, and then that time kasi ay Sabado, ito kasi Monday pa ang laboratory. So ayun, nagpunta ako sa laboratory noong March 27, which is Monday. Pero ayun, before ako nagpunta doon, ang ginawa muna sa akin ni Doc ay niresetahan ako ng gamot na Senoblock. Ang purpose ng Senoblock ay pang-control ng aking palpitation at the same time para bumaba ang aking BP. Kumbaga, mag-normalize ang aking blood pressure. So ayun, noong March 27, Monday, nagpunta ako kay Nazareno Clinic kasi doon lang may laboratory. Ang unang ginawa sa akin ay blood test muna kasi nga ayun, kailangan pag nagpa-blood test ka, walang laman ang tiyan mo. Kailangan nag-fasting ka muna. So ayun, punta ako doon mga bandang mga 6 o'clock yata ng umaga. Tapos ayun, blood test. And then after an hour, bumalik ulit ako sa kanila for ECG naman. Tapos ayun, noong hapon, bumalik ulit ako kay Dr. Salamat, pinakita ko sa kanya yung result ng aking ECG. Yung resulta ng ECG mo, hindi normal sa ngayon. Nakalagay doon, meron kang old myocardial infarction. Ang ibig sabihin noon, inatake ka sa puso before, hindi mo alam. Yan, yun lumilito sa ngayon. Old myocardial infarction. Myocardial infarction is MI, atake sa puso niya. Merong inatake sa puso na ang nagiging sintomas nila parang sinisinop lang.
pero atake sa puso. Meron iba yung atake sa puso, ang sumasakit, sikmura, parang acid, nakala nila acid, pero actually pala, atake sa puso ang nangyari. So, meron tayo na nagkaroon ka ng atake sa puso na hindi mo napansin o napagkamalan mong ibang kaso. Pero nag-iwan na siya ng blood clot din sa puso. So, para sa akin, parang may pabuting status ng puso sa ngayon. Kahit asymptomatic ka, wala ka lang iniinda, magpa-2D echo pa. So ayun, nagulat nga ako na ako pala ay inatake sa puso. Meron na akong history na inatake ako sa puso. And ano siya, accurate siya dahil nga, may nakitang peklat sa aking puso. Tapos ayun nga, akala ko kapag inaatake ka sa puso, yung tipong napapanood nga natin sa TV na asin talagang yung biglang sikip ng dibdib, asin talagang bumabagsak. Yun pala, may mga sitwasyon pala na pwede kang atakin sa puso sa pamagitan ng halimbawa bigla kang na-hatching or meron kang naramdaman na kakaiba, tapos yun pala, atake na pala sa puso yun. At ito nga yung result ng aking ECG. Ayan siya. Ganyan ang itsura ng result ng ECG. Ayan. Tapos, ito nga, nakita nga dito sa result at in-explain sa akin ni Doc Salamat na ako ay merong tinatawag na odd anteroseptal infarction. At yun, sabi nga ni Doc sa akin, yung atake ko sa puso ay talagang nangyari. Kasi, kung merong doubt dito sa nakasulat dito, ang mangyayari daw, dapat merong question mark. Pero walang question mark. So, ibig sabihin na talagang there was a time na inatake ako sa puso, hindi ko lang alam. Bigla ko ang inisip kung kailan ko ba na-experience yun na inatake ako sa puso. Kung tama ang aking hinala, ay na-experience ko yun nung meron pa kaming tindahan sa palengke, nung hindi pa ginigiba yung palengke namin. That time, sa pagkakatanda ko, kagagaling ko lang nun sa Divisoria. Sarado na yung tindahan namin kasi gabi na eh. Tapos nandito na yung mga tao, nandito na sa bahay namin. And nung time na yon, as in talagang nararamdaman ko na para bang, biglang parang may tumutusok sa puso ko. Alam niyo, parang merong ice pick na nakatusok dito sa dibdib mo, ganyan. So, ang ginawa ko, dahil ayun nga, nung time na yun, may second floor kasi yung tindahan namin. So, ang ginawa ko, pinilit kong umakyat sa taas kasi merong higaan doon sa taas. Ano lang naman siya, banig lang naman siya. Meron akong simpleng tulugan sa taas. Tapos ayun ang ginawa ko, umakyat ako. Sa sobrang sakit ng dibdib ko, as in taga nakaganyan ako. Talaga nasabi ko sa sarili ko na para akong aatakihin sa puso. Yun ang pagkakatanda ko talaga. So, yun ang ginawa ko. Pinilit kong umakyat sa taas. Tapos, nung nasa taas na ako, as in, gumapang ako. Kasi talagang hirap na hirap ako. As in, parang, yun nga, pakaramdam ko, atakihin na ako sa puso. And then, ayun, hanggang sa nung nakarating na ako dun sa banig na higaan ko, yun naman ang hindi ko matandaan kung ano yung nangyari. Bakit hindi ko matandaan na nung paghiga ako sa banig, ayun, wala na ako maalala. Pero yun ang pagkakatanda ko na nasabi ko talaga yun sa sarili ko na nung time na yun, atakin ako sa puso. So sabi ko, baka iyon yung nakita doon sa aking ECG na yun nga, inatake ako sa puso nang hindi ko alam. Dahil nga may nakitang ganon sa aking ECG, so ang advice sa akin ni Dr. Salamat ay magpa-2D echo ako. So, ayun, at ito ang nirekomenda sa akin, nagpa-2D echo ako sa HeartMate. At ito po ang HeartMate Laboratory sa Malolos at bawal po kumuha ng video sa loob. Ito naman po ang official receipt ng HeartMate at 3,000 po ang aking binayaran. At after 3 days, ito na po, nakuha ko na yung result sa HeartMate. At ito naman po ang itsura kapag po nagpapa-2D echo. Bali po ang mga babae ay pinagtatanggal ng damit, pinagsusot ang lab gown at pinapatanggal ang bra. At yung gumagawa po ng 2D echo ay nakaharap sa computer at meron po siyang hawak na gadget. At ito po ay tinatapat sa dibdib. Huwag po kayong mag-alala kung kayo po ay babae, babae po ang gagawa ng 2D echo. At ang examination ay tumatagal ng mga more or less 20 minutes. 3 days later.
Bumalik po dito kay Dr. Salamat at ngayon po ay pinapaliwanag niya sa akin ang resulta ng 2D echo. So, nakalagay dito, medyo malaki ng konti yung left side ng puso mo. So, nakalagay, left ventricular hypertrophy. Ibig sabihin, yung left side ng puso mo is medyo malaki. Okay, walang problema doon. Kung makokontrol yung BP mo, iba, may take ang gamot para sa BP. Opo. Kapag yung BP mo is na-maintain sa 130-80 pababa, yung nakikitang paglaki ng left side ng puso mo, makokontrol na yun. Ibig sabihin, hindi na siya magpapatuloy. Okay, pero pagka kahit na-take ka ng gamot sa BP, pero yung BP mo pag kinukuhanan ka, ay lumalagpas sa 130-80, madalas gano'n, then patuloy na lalaki ang left side ng puso mo. Ganun lang yun. So, kailangan mo yung BP mo makontrol sa 120-80 pababa. Kailangan kada kuha ng BP mo hanggang 130-80 lang pababa para ma-control or ma-hold yung paglaki ng left side ng puso. So, hindi siya ganun kalaking problema. Okay? Bali ko po kasi pakiramdam ko po, may time po na para bang may dumadagan sa ano ko, sa puso. Chest pain, pero Hindi na po siya chest pain, parang may mabigat. something. Sa po. Pero based naman sa result ng conmotion, then CT scan na ng puso, ito na yung pinaka sa ngayon, yung pinaka mataas na examen para sa puso kasi yung ECG, may limitasyon ng ECG. Okay? So, pag may duda sa ECG, hindi-request talaga namin ito. Kaya ito sinusunod namin. So, yung sabi parang may lakad, parang may something. Opo. Usually, kinuha namin baka may nagbabarang ka sa puso, pero wala nakita ganito. Wala nakita ng problema. Tapos, merong apat na valves ng ating puso. Valves, ibig sabihin valvula. Parang bintana ng puso yun. Dalawa sa taas, dalawa sa baba. So, nakalagay dito na medyo yung isang valve ng puso mo, medyo makapal, umapal na. So, pwedeng sa aging process na ito. Kumbaga, age-related or degenerative. So, medyo makapal na konti. Ang tawag sa valve, mitral valve. Mitral valve is nasa dito, below the suso. Kasi yung dalawa na dito, sa left, na dito. Pero kami sinatawag na aortic, pulmonic, tricuspid, and mitral valve. Yan yung apat na valvula ng puso. Ang affected sa iyo yung mitral, nasa below the suso yun. Yun yung nakita medyo makapal ng konti yung valvula. Pero, nakapagkatabaho pa naman siya ng maayos. So, walang gagamutin ito. So, yun lang ang mga nakita ang pan dito. So, hindi ka naman nakita ng major na problema dito sa result ng 2D echo. Ano pa yung lumalaki yung puso ko dahil sa mataas ang BP ko? Yun po ba yung... May mga kasong gano'n. Kalimitan kasi kapag nakita ng pasyente na nagkakaroon ng paglaki ng puso, inimbestigahan yung BP. Yun lang yun. Pero kapag yung BP na-control, yung sabihin hindi tumataas, mapipigil na yung pag-okay. Pero kung tatanungin mo, babalik ba sa dating naliit? Hindi na. Ganun lang yun. Wala namang gamot na papalit ng puso. So, huwag mo masyadong panin yan. Hindi siya ganun kalaking problema. So, yung kapag nakakita ng ganun yung pasyente, natatakot, sabi ko, binibigyan na namin assurance na hindi ganun kalaking problema yun. Nakalimutan ko nga pala sabihin kung magkano yung siningil sa akin noong ako ay nagpunta sa Nazareno Clinic for ECG, blood test at X-ray. Ang siningil sa akin ay 1,950. Pero bumaba yung price nun kasi hindi na ako nagpa-X-ray. Kasi sa mga nakapanood dun sa aking vlog na kung paano kumuha ng business permit, doon po kasi every year nagpapa-chest x-ray kami, required yun ng munisipyo. So ayun, dahil sa bago pa naman yung x-ray na yun, kailan lang naman yun. Kaya ayun, hindi na ako pina-x-ray. Ang ginawa na lang sa akin ay ECG at saka blood test. Siguro ang binayaran ko ay mga nasa 1,200 yat.
So, ano yung natutunan ko dito? Well, unang-una, kapag meron kayong nararamdamang kakaiba sa katawan nyo, ang maganda nyong gawin talaga ay magpa-check up sa doktor. Kasi katulad ko, akala ko related to sa aking Marfan syndrome. Kaya ako medyo natakot na magpa-check up. Kasi that time, parang feeling ko baka operahan ako sa puso. Pero yun pala, dahil lang pala sa napakataas ang aking BP. I'm not saying na lang, as in, yun lang pala. Ibig ko sabihin, akala ko matindi na yung problema ko sa aking puso. Yun pala, dahil sa blood pressure pala na, tumataas na pala ang aking blood pressure. Pangalawa, yung first aid kit talaga na meron tayo dapat sa bahay natin. Unang-una kailangan meron tayong thermometer, tapos meron tayong pang BP. And actually, ang nakakatawa sa sitwasyon ko, alam niyo ba sa totoo lang, meron kaming pang BP. Kaya lang, hindi ko ginagamit at ito yon. Ayan siya. Ito, BP talaga ito para sa nanay ko kasi nung na-hospital siya dahil sa kanya balikat, binili siya ng kapatid ko ng pang BP. Tapos ayun, hindi ko nga alam kung paano gamitin ito. Pero noong nagpa-check up na ako kay Doc Salamat, dun ko lang na-realize kung gaano ito ka-importante at kung paano ba ito ginagamit. So ngayon, ide-demo ko sa inyo kung paano ba ito ginagamit. And again, ang normal BP po talaga, sabi ni Doc Salamat ang katanggap-tanggap daw na BP ngayon ay 120/70. Pag mga 120/80, siguro acceptable pa rin yun. Pero sa ngayon daw kasi, ang acceptable talaga na pinaka-normal na BP ay 120/70. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba gumagamit ng BP. At ito ay, di baterya lang yan. So, ganito yun. So, ayan siya, ganito yan. Ayan. Tapos, ilalagay nyo siya sa inyong braso. Ayan. Taas natin ng konti. Ayan. Ilalagay nyo siya dito. Tapos, higpitan nyo ng mabuti. Siguraduhin nyo lang na nakataas itong niya ha. Wala nakaharang dito ha. So, ayan. Kailangang mahigpit. Ayan. Tapos, eto, pipindutin nyo ito. Ayan. Tapos, ayan, intayin nyo lang na umandar. Kasi makita, maririnig nyo, ayan ha. So, intayin nyo na lang mag-stop yan. So, ayan ang aking BP, 117/78. Kung mapapansin nyo, ayan, pareho na sila naggindilaw. So, ibig sabihin, yan ang pinaka-final reading ng inyong BP. So, ayan ang aking health journey sa kasalukuyan. At ayun, under maintenance pa rin ako. Pero sa totoo lang, dahil sa yun nga, medyo okay na ang aking pakiramdam, may time talaga na hindi na ako uminom ng gamot. Sana hindi mapanood dito ni Dr. Salamat. Pero sa totoo, gano'n. Hindi na ako uminom ng gamot. May time lang na kapag medyo nararamdaman ko na may problema ulit ako sa aking BP, doon lang ako umiinom. Kasi, basta. Pero actually, dapat talaga continuous yun kasi nga maintenance ko nga ito. Tapos ayun, ang iniinom ko na lang ay half. Kasi mula noong ang BP ko ay naging 120/60 below, doon ako nirekomenda ni Doc na subukan naman uminom ng kalahati. Kasi dati, nung 120/70 pataas ang aking BP, as in talagang uminom ako nito once a day. As in, yung isang buong tableta, once a day uminom ako nito. Pero yun nga, nung maging ang BP ko ay naging 120/69 below, ganyan. Ayun,
pinatry ako na uminom ng kalahati at ayun, nakaya naman ng katawan ko. So ayun, kalahati na lang yung iniinom ko na gamot. And actually, ayan, ang dami kong ganyan karami yung aking ininom na gamot mula March 25 hanggang sa nitong July, ganon, ayan. Tapos, ang price nito ay actually may kamahalan, 15 pesos isang piraso. So, sa isang banig, 150 isang banig nito. Pinagpapasalamat ko na lang sa Diyos kasi at least ito lang yung gamot na iniinom ko. Wala nang iba, ito lang. Sa mga makakapanood nito, baka naman sabihin niyo sa doktor niyo na or pumunta kayo sa butika na bigyan niyo nga ako ng gamot na Senoblac, yung napanood ko sa isang YouTuber, sa isang vlogger kasi ito din ininom niya pang BP. Excuse me lang po, ito po ay nireseta sa akin ng doktor. Nagpa-check up po ako sa doktor. So ito po ay ang doktor po ang nagbigay po nito sa akin. Ang doktor po ang nagrekomenda nito sa akin. So ito po ay nakareseta at hindi niyo po ito basta-basta mabibili sa butika. Kaya po kung meron kayo nararamdamang kakaiba sa katawan niyo, magpa-check up muna po kayo sa doktor at wag po kayong bibili ng Senoblac just because napanood niyo po itong vlog na ito. Okay? Iba po yung sitwasyon ko sa sitwasyon niyo. And actually, ito, sabi nga ng aking BFF na si Jane, ito raw kumaga, mahinang klase, mababang klase lang ito ng gamot sa BP. So, kung mas malala po yung kondisyon ng BP nyo, sigurado po na hindi po ito ang dapat na inumin nyo. Papasalamat din ako sa Diyos. Kasi, ayun nga, nung nagpa-check up, nung chinek up ang aking blood test, as in talagang grabe, lahat normal. Sa blood chem, okay. So, hindi ka anemic kasi meron ibang pasyente na tumataas ang BP pero anemic naman. Hindi ka ganon. Normal yung pula ng dugo mo, normal yung puting dugo mo. Normal ang sugar, mababa, 76 lang. Normal ang uric acid mo. Normal ang kidneys mo. Normal ang liver mo. Cholesterol mo, normal. Triglycerides mo, normal. Potassium mo, normal. Sodium, 1 point lang, kulang ng 1 point, okay lang yan. Insignificant yun. So, yung data pinag-examine sa dugo, normal lahat. So, posibleng, kung tatanungin, ano nagkakating pagtaas ng BP, so, pwedeng genetics. Dalawa lang yan, either genetics o tinatawag namin, essential hypertension. Ang ibig sabihin ng essential hypertension, anong yung cause? So, ayun, and super thankful ako kasi ang tagal ko nang nagpa-blood test, ang tagal-tagal na, tapos nito lang naulit, tapos makikita sa result ng aking blood test, lahat normal, diba? So talagang super thankful ako kay God. Kailangan talagang alagaan natin ang ating kalusugan. Yun nga lang, sad to say na may nadagdagan na naman sa aking sakit. Disclaimer lang, ako po ay walang bisyo. Hindi po ako naninigarilyo, hindi po ako umiinom. Nag-e-exercise ako siguro mga 3 times a week, ganyan. Tapos talagang as in binabantayan ko ang aking timbang, ang aking diet. Kasi nga po ako ay may scoliosis, kaya ang hirap. Ang hirap nung nagkakasakit ka tapos healthy diet ka naman, healthy naman yung lifestyle. May pagkakataon lang talaga na katulad ko, na sa dinami-dami ng pwedeng pamana sa akin ng aking mga ninuno, ang pinamana nila sa akin ay mga sakit. Ayun lang. Isa pa rin sa mga natutunan ko dito ay importante talaga ang nag-iipon. Kasi katulad niyan, hindi biro yung mga nagastos ko. Imagine niyo yung magpapacheck up lang kayo sa doktor, kailangan nyo ng mga 1,000, tapos bibili pa kayo ng gamot, so another mga 500 pesos yan. Tapos sa nagpa-laboratory, may higit 1,000. Tapos to the echo, ayan, 3,000. So, pag wala kayong ipon, tapos may sakit pa kayo, napakahirap po talaga. Mahirap magkasakit, lalo na kapag wala kang pera. So, yun naman po ang may share ko sa aking health journey at sana po meron kayong natutunan, nagkaroon kayo ng idea tungkol sa aking mga ginawa sa aking mga laboratory. At hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!
Bye.